Dapat nandoon si Papa sa building 3. Matutuwa siguro siya. Pa. Siangnan, bakit ka napunta rito? Ang dumi rito at saka mapanganib. Hindi ito ang lugar para sa iyo. Umuwi ka na at mag-aral. Lumabas na ang resulta ng mock exam sa buong lungsod. Kamusta ang pagsusulit mo? Ako ang nanguna sa buong paaralan. Sabi ng advisor ko, basta mapanatili ko lang ang markang ito. Siguradong makakapasok ako sa nangungunang universidad. Tabi-tabi umalis kayo riyan. Pa. Lagot na. Aray ang binti ko. Pa, huwag kang gagalaw. Huwag kang gumalaw ng basta-basta, baka lalong madislocate ang buto mo. Chen, Dakyang, nagtatrabaho ka nang hindi tumitingin sa itaas. Bakit ka pumuwesto sa ilalim ng crane? Nayupi ang lahat ng mga tubong ito. Kahit ibenta mo pa ang lahat ng ari-arian mo, hindi mo pa rin ito mababayaran. Patawad po, Boss Liu. Pasensya na po, hindi ko kasi tiningnan ang dinadaanan ko. Walang kinalaman ang construction site dito. Ayos lang po ako. Pagkatapos ng 2 araw na pahinga, kaya ko na ulit magtrabaho. Pakiusap, huwag niyo pong babawasan ang sahod ko. Una, ang cable ng crane. Sobrang kinakalawang na, at hindi ito regular na pinapalitan. Pangalawa, ang dami ng mga tubong bakal na binuhat ng sabay-sabay, ay lumampas ng 50% sa limitasyon sa timbang. Pangatlo, doon sa ilalim ng pinagtatrabahuhan ay walang kahit anong babala o harang para sa kaligtasan. Ang may kasalanan sa aksidenteng ito ay ang construction site mismo. Magbigay ka agad ng 800 yuan para sa pampagamot. Kapag kulang iyan, isusumbong ko kayo ngayon din, dahil sa hindi ligtas na pagtatrabaho. Hoy, sino ka ba sa akala mo? Isang paslit na babae pupunta rito para pangaralan ako sa batas. 20 taon na akong nagtatrabaho sa construction site, kaya wala kang karapatang pangaralan ako. Kalagkarin niyo palabas ng construction site ang mag-amang iyan. Bawat isang minutong maantala sa trabaho ko, ipapawasak ko ang bahay niyo sa mga tauhan ko. Ako ang anak ni Chen Dakyang. Subukan niyo lang siyang hawakan. Kapag itinapon niyo ako palabas ngayon, bukas na bukas ang mga opisyal mula sa munisipyo, ipapasara ang mismong gate ng construction site mo. Tingnan ko lang kung ikaw na kontratista, kung makakapagpatuloy ka pa sa trabaho mo. Pinagbabantaan mo ba ako? Subukan mong magsumbong, sisisantihin ko agad ang tatay mo. Ang sahod niya para sa buwang ito, huwag niyang asahang makakuha kahit isang 5. Boss Liu, pasensya na po, bata lang siya at walang alam. Nagsalita lang po siya ng kung ano-ano. Hindi na po namin kailangan ang pera. Pakiusap, huwag niyo po akong sisantihin. Umaasa ang buong pamilya ko sa sahod na ito para lang may makain kami. Kung hindi siya magbabayad, wala ka man lang perang pampahospital. Kahit pampadakere man lang ay wala ka. At kapag mabulok na ang binti mo, palalayasin ka pa rin niya rito kahit anong mangyari. Kunin natin ang pera at aalis na tayo rito. Mula ngayon sa lahat ng construction site sa buong bayan, wala nang mangangahas na magpatrabaho sa kanya. 800 piso. Gusto mo bang mapahamak ang buong pamilya natin? Paano kita mapag-aaral kung hindi ako magtatrabaho? Saan tayo kukuha ng pambili ng bigas na isasaing natin? Pumunta ka kay Boss Liu at humingi ng tawad. Kahit maputol pa ang 2 paa ko, tatanggapin ko na lang. Sige na, lumapit ka sa kanya. 800 piso pampahospital iyan sa paa mo, Papa. Kulang ng kahit isang 5, hindi pwede. Hindi mapapalitan ng papel na ito ang binti mo, Papa. At hindi nito mabibigyan ng kabuhayan ang pamilya natin. Simula ngayon, hindi na ako mag-aaral. Magda-drop out na ako ngayon din. Kung babagsak ka ngayon, talagang tapos na ang pamilya natin. 5 taon ka nang nagtatrabaho bilang laborer. Araw-araw repolyo at tuyong tinapay lang ang kinakain mo. Wala man lang tayong kahit 50 pisong ipon sa bahay. Kahit na ibuwis mo pa ang buhay mo, para lang sa construction site na ito, hindi mo pa rin ako mapagtatapos ng kolehiyo. Simula sa araw na ito, hindi na ako mag-aaral. Ako na ang mamamahala sa mga gastusin sa bahay. Ako na ang magtatrabaho para kumita ng pera. Ang kailangan mo lang gawin ngayon, ay pumunta sa ospital para maipagamot ang bali sa binti mo. Sampa na. Sampa na. Kapag naputulan ka ng binti, sa susunod, kahit ang karapatang tumayo at magsalita, ay wala ka na. Sige na, papasanin kita. Boss Liu, ang 800 pisong ito, ay para lang sa paunang pagpapagamot. Kapag naging baldado siya dahil dito, hahawakan ko ang medical report ng doktor, kasama ang demand letter para panagutin ka. Sige, subukan mong tumakas. Kuya Liu, seryoso ang babaeng ito. Pa, simula sa araw na ito, ako naman ang magtataguyod sa pamilyang ito. Siangnan. Patawad, anak. Binigo ka ni Papa. Wala na. Siangnan. May kalahating kamote pa sa kaldero. Kumain ka muna para mailaman ang tiyan mo. Hindi ako gutom. Lalabas muna ako sandali. Saan ka pupunta? Padilim na sa labas.
Maghahanap ng trabaho. Wala na tayong pera pambili ng bigas. Babae ka. Saan ka naman makakahanap ng trabaho? Bumalik ka nga rito. Mapanganib ang mga tao sa labas. Ano bang alam mo? Bumalik ka. Bumalik ka rito. Boss, naghahanap ba kayo ng tagabuhat ng hollow block? Kaya ko po. Umalis ka nga rito, layas. Puro mabibigat na trabaho to. Panglalaki lang to. Ang payat-payat mo, mukha kang unggoy. Ano ba nang kaya mong gawin, Nene? Huwag kang humarang dito. Sige na, sige na. Huwag ka nang magmagaling. Kapag napinsala ka o naipit ka riyan. Ako pa ang magbabayad sa ospital. Umalis ka na, dali. Naghahanap po ba kayo ng tagahugas ng plato? Naghahanap po ba kayo ng tagahugas ng plato? Ilang taon ka na, mukha ka pang estudyante. 17, hindi na ako nag-aaral. Hindi obra yan. Ang trabaho rito ay simula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Walang pahinga sa pagitan yan. Hindi kakayanin ng maliit mong katawan. Kahit kalahati lang po ng sweldo ng iba ang ibigay nyo sa akin. Kahit kalahati pa, ayaw ko pa rin. Kung magtrabaho ka ng 2 araw tapos bumagsak ka sa pagod dito sa tindahan ko, sino ang mananagot doon? Lumabas ka na, wag mong istorbohin ang negosyo ko. Ano nang dapat kong gawin? Aba, hindi ba ito yung galing sa eskwelahan natin? Ang top 1 ng buong eskwelahan natin. Bakit hindi ka pumunta sa construction site ngayon para turuan ang tito ko tungkol sa batas? Balita ko, nagmatapang ka raw kahapon sa construction site. Pinilit mo ang tito ko na maglabas ng pera at nag-drop out ka pa sa eskwelahan sa harap ng lahat. Bakit? Nagsisisi ka na ba ngayon? Wala ka nang makain ngayon, di ba? Tabi nga! Anong ipinagmamayabang mo dyan? Ang tanging magagawa mo na lang ngayon ay mamulot ng basura sa kalsada. Sinasabi ko sa iyo, nagbilin na ang tito ko. Walang pabrika sa buong bayan ang maglalakas loob na kumuha sa iyo. Kapag kinuha ka nila, para na rin nilang kinalaban ang tito ko. Maghintay na lang ang buong pamilya mo na mamatay sa gutom. Pamangkin yan ni Liu na mataba, mahirap banggain yan. Sa dinami-rami ng pwedeng banggain ng batang ito, bakit siya pa? Pinigil ang tito mo ang sahod ng pamilya ko. Dahil sa kapabayaan niya na balian ng binti ang tatay ko. Ang sasakyang ginagamit mo ngayon, at pati ang mga damit na suot mo ngayon ay galing lahat sa maruming perang iyan. Bawat sentimong ginagastos mo, at lahat ng ginagawa mo ay may bahid ng dugo ng tatay ko. Huwag kang mag-imbento ng kwento dyan. Ang lakas ng loob mong sipain ako. Humanda ka sa akin. Chen Xiangnan, humanda ka. Kung makakatagal pa ang pamilya mo rito sa bayan na ito para mabuhay, itaga mo sa bato hindi na ako si Zhao Tianyu. Sige, subukan natin. Dugo. Gaano kaya karaming balat ng longganisa ang magagawa rito? Kuya, anong ginagawa mo? Kung manghihingi ka ng pagkain doon ka sa harap dahil napakabaho rito sa likod. Itong mga bituka ng baboy, paano nyo ito tinatapon? Syempre, tinatapon lang namin bilang basura. Itong napakabahong bagay na ito. Sino ba namang may gusto nito? Araw-araw nyo ring inilalabas ito para itapon. At nag-aaksaya lang kayo ng oras. Mula ngayon sa akin na lang lahat ng mga bituka ng baboy na ito. Ako na ang bahalang maglinis ng inyong mga basura araw-araw. Ano, may sapak ba ang ulo mo, Nen? Amoy tain ng baboy ang buong bagay na ito. Anong gagawin mo rito? Dadalhin ko sa bahay para kainin. Haha, sabik na yata sa karne ang nen na ito. Ang mga laman loob ng baboy na kahit ipamigay mo ay walang gustong kumuha. Kapag niluto mo yan, pati patay babangon sa baho. Alis na rito, umalis ka na. Huwag kang humarang-harang dyan. Seryoso ka ba talaga? Bukas magdadala ako ng pasanan. Hindi niyo na kailangang itapon ito sa kanal. Idiretso niyo na lang sa bag ko. Sige, ikaw ang bahala. Mayroon naman palang gustong maging libreng tagahakot ng basura. Iyan nga ang gusto ko. Ilayo mo na yan, bilis. Baka mabahuan kami rito. Kulang pa yan. Bukas kailangan ko pa ng mas marami. Nakarating na sa bahay. Ay nako, ano bang amoy yan? Ikaw na bata ka, saan mo bang basurahan nakuha yan? Ang duduming bagay na ito, gusto mo ba kaming mapatay sa baho rito? Gagamitin ko ang mga bituka ng baboy para sa negosyo. Nababaliw ka na ba? Kahit nga pulubi hindi kakain yan. Itapon mo na yan palabas ngayon din. Kung hindi, pupunta ako agad sa barangay para palayasin ka sa looban na ito. Pampublikong lababo ito. Nagbabayad ako ng tubig buwan-buwan. Subukan mong hawakan ang mga gamit ko kahit isang beses lang. Itataob ko talaga agad. Ang bangan niyo ng buro. Ikaw, bata ka talaga. Wala ka nang kinatatakutan. Xiangnan, anong kabaliwan ito? Umalis ka buong araw, para lang mag-uwi ng mga ito, ang babahong bagay na ito.
Kahit pa maputol ang mga paa kong si Chen Dakiang at mamali mo sa kalye, hindi ko pa rin hahayaang hawakan mo ang basurang yan. Puhunan ang tawag dito. Puhunan na walang gastos. Sino namang kakain ng ganyang kadiring bagay? Nawawala ka na ba sa sarili mo? Kaya nasira na ang utak mo. Nakakahiya ka. Wala na akong mukhang maihaharap dahil sa iyo. Hindi ko papayagang gawin mo yan dito sa bahay. Mas mabuti nang mapahiya kaysa mamatay sa gutom. Simot na ang bigasan natin. Humiram ka muna ngayon ng isang mangkok na bigas sa kapitbahay at itatapon ko ang lahat ng bitukang ito. Sige, humiram ka. Kapag nalinis na ito, pwede na nating ibenta. Subukan muna natin. Sino ba ang nagluluto niyan? Napakabaho naman. Paano pa tayo mabubuhay nito? Hindi ba pwede? Anong ginagawa mo rito? Siyang Nan. Ito ang mga mahahalagang aralin na ibinigay ng guro. Ang guro at ang mga kaklase mo, lahat sila ay umaasang babalik ka. Huwag ka nang huminto sa pag-aaral. Tungkol naman sa pera, pwede kaming mag-ambag-ambag para tulungan ka. Hindi na kailangan. Hindi na ako babalik. Inaasikaso ko ito. Ibebenta ko ito para kumita. Bituka ng baboy ito. Hindi mo iyan malilinis ng maayos. Ang malagkit na layer na iyan ay karamihang protina at mga natirang taba. Ang ordinaryong tubig na may asin ay hindi tatalab dyan. Masyadong matindi ang amoy. Anong sinabi mo? Ulitin mo nga. Sinabi kong masyadong matindi ang amoy. Yung bago niyan. Protina at mga natirang taba. Ano ba ang natutunan natin sa chemistry class? Paano ba matatanggal ang malagkit na sebo na iyan? Dali, sabihin mo ang sebo. Kapag ang sebo ay nahaluan ng alkaline, magkakaroon ng saponification reaction, acid-base neutralization. Kayang sirain ng alkaline ang ganyang uri ng istruktura ng protina para matanggal ang mucus. Alkaline. Siyang Nan, saan ka pupunta? Siyang Nan, anong ginagawa mo? Dinumihan mo ang mga yan. Paano pa natin makakain yan? Kailangang mahugasan ng maayos, kailangan talaga. Wala nang amoy. Paanong nangyari iyon? Talagang nagawa niya. Salamat. Magsisimula na akong kumita ng pera. Ang paghugas ng malinis ay unang hakbang pa lang. Para maibenta, kailangang masarap din ito. Hindi pa sarado ang tindahan ng kooperatiba. Magkano ang star anise, cinnamon at dahon ng laurel? Piso at 20 sentimo ang star anise bawat isang liyang. 80 sentimo ang cinnamon, gaano karami ang bibilhin mo? Walang mabibili sa 20 sentimo. Kung hindi mo kayang bilhin, maghanap ka na lang. Nandoon na ang lahat sa bundok. Mahilig sa sikat ng araw ang puno ng Sichuan pepper. Tumutubo ito sa timog na bahagi ng bundok. Tama na, ang susunod ay star anise. Hindi masakit, ituloy mo. Pwede itong ipalit sa star anise. Ang balat ng dalandan ay nagpapatanggal ng lansa. May matamis pang matitirang lasa, kumpleto na. Subukan natin ang bawat isa. Subukan natin hanggang sa makuha ang tamang lasa. Masyadong malakas ang apoy. Sa pangalawang subok, dapat mas mahina ang apoy. Mapait, bawasan ang Sichuan pepper. Maasim, kailangang bawasan agad ang dami. Subukan pa natin, subukan ulit. Ika-15 beses. Tama ang sukat ng mga sangkap. Siguradong tama ito. Ito na nga ang lasa. Sino kaya ang nagpapakulo ng karne? Ang bango naman kay aga-aga pa. Paano pa makakatulog ang tao niyan? Tikman mo.
Ito. Gawa ito ng anak kong babae. Masarap, napakasarap naman. Si Yaonan, mali si Papa. Mali si Papa, mas magaling ka kaysa sa akin. Ang talino mo talaga, nagawa mo talaga. Magtitinda tayo ngayon. Kalahati ay nilaga, kalahati ay ginisa. 2 uri ng lasa, 2 uri ng customer. Pakuluan sa mahinang apoy. Napakalambot at napakabango. Ito ang specialty namin. Kung kulang pa maghanap ka sa tambakan ng basura. Angle iron ang gagawing chassis. Matibay ang pinto para gawing lamesa. Gulong na lang ang kulang sa kariton. Hilahin mo lang at pwede na gamitin. Hindi masakit, ituloy mo lang. Ayos na, may kariton na tayo. Kailangan pang bumili ng uling mga tuhugan at tadtaran. Nasaan ang pera? Ito na ang huling 20 piso sa bahay. Itinabi ko sana ito. Para sana sa deferre at check-up ko sa ospital. Makakaraos pa naman ako kahit may tumor sa binti. Kung wala kang puhunan para magsimula, mamatay sa gutom ang buong pamilya natin. Kunin mo ito para pambili ng mga gamit. Siyang na nagtitiwala si Papa sa iyo. Tiwala si Papa na magagawa mo yan. Bibili muna ako ng mga gamit. Magtitinda na tayo mamayang hapon. Kapag walang karatula, hindi malalaman ng mga tao kung ano ang tinitinda mo. Kahit masarap ang tinda kung nakatago naman ay walang bibili. Siangnan ang laki na ng sulat na ito. Makikita na ito kahit mula sa 100 metro. Kapag kumita na ako ng pera, ililibre kita ng masarap na karne. Aabangan ko yan. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Sa tingin mo ba pwede kang pumwesto rito? Umalis ka rito at pumunta sa likod. Saan ba galing ang paslit na ito? Alam mo ba ang patakaran dito? Teritoryo naming magkakasama ang lugar na ito. Bago ka magtinda rito, kailangang pumayag muna kami. Pampublikong daan naman ito. Kung sino ang mauna siya ang pwedeng pumwesto. Alisin mo nga ang paa mo. Hoy, paslit ka. Nagtutulak ka lang ng bulok na kariton, mailakas ka pa ng loob sumagot. Tuturuan talaga kita ng leksyon ngayon. Aray, bitawan mo ako. Bitiwan mo ako, ulitin ko, alisin mo ang paa mo. Baliw-baliw talaga ang batang ito. Andyan na. Ngayong araw bawal nating pakawalan kahit isang customer. Anong amoy yun? Ang bango, parang amoy karne. Nanggagaling doon. Masyadong bulok ang sasakyang ito. Malilinis pa kaya ang kalderong ito? Isang batang babae lang naman. Anong masarap na pagkain ang magagawa niyan? Baka naman bara-bara lang ang gawa niyan. Ngayon ko lang nakita yan. Parang hindi naman mahal ang benta sa karne na ito. Sino namang maglalakas loob kumain yan? Ate, uwian mo na pala. Siguradong pagod at gutom ka na. Bili ka muna ng tea-egg para magkalaman ang tiyan mo. Itong tea-egg ko ay gawa sa espesyal na sikretong resipe. Pabili nga ng 3 tea-egg. Hoy, may sasabihin ako sa inyo. Huwag na huwag kayong bibili doon sa kanya. Kapag masyadong mura, siguradong walang kwenta. Bakit ano bang meron, hindi ba karne ang tinitinda niya? Mabango naman ang amoy. Anong klaseng magandang karne ang ibebenta sa ganyang kababang presyo? Sinasabi ko sa inyo, botsyang karne ng baboy yan. Nakita ko mismo ng sarili kong mga mata. Puno ng kulani ang karne na yan. Ganyan siya kawalang konsensya para lang kumita ng pera. Ginamitan pa ng kemikal at pinakuluan ng todo. Para lang matakpan ang mabahong amoy ng patay na baboy. Maliit na bagay lang ang magtae kapag kinain nyo yan. Paano kung may mamatay, sino ang mananagot doon? Nandyan pa ang bango. Nandyan pa rin ang pagkakataon. Akala ko naman kung anong masarap na pagkain. Mga kasama, tingnan nyo ito, bilis. Hindi naman karne ito. Bituka ng baboy ito. Anong bituka ng baboy? Diyos ko. Kaya naman pala hindi normal ang bango nito. Sinasabi ko na nga ba, siguradong nilagyan yan ng napakatapang na chemical para lang matakpan ang baho. Sobrang nakakadiri. Akala ko pa naman mabango kanina. Kanina ko pa naamoy at nasusuka na ako. Umalis ka nga sa tapat ng pabrika namin. Gusto mo ba kaming lasunin at patayin? Itaob nyo ang paninda niya. Hindi dapat pinapanatili sa bayan natin ang ganyang tao.
Huwag niyo nang sirain, tama na. Hindi na kami magtitinda. Siyang nan, sumama ka na kay Papa, pauwi na tayo. Ano bang gagawin niya? Hindi ba natatakot kayo na baka mailason ito? Sige, kakainin ko sa harap ninyo para makita nyo. Hala, kinakain niya. Ang dami. Kinain niya lahat. Ang lakas ng loob niyang kainin yan. Ligtas ba talaga yan? Tuwing madaling araw sa katayan, mga sariwang bituka ng baboy mula sa bagong katay. Isa-isa ko silang nilinis gamit ang abo ng kahoy at kinuskos ng isang oras. Walang natirang dumi kahit katiting. Walang kahit anong kemikal o peking pampalasa sa loob ng kalderong ito. Lahat ng pampalasa ay pinitas ko lang sa bundok sa likod namin. Tulad ng mga ligaw na paminta at dahon ng anis, hindi ako nagbebenta ng mailasong karne. Napakalinis na niluluto kong ito. At talagang walang kahit anong baho. Masarap ito kahit igisang malutong o ay adobo man. Sandali, huwag kayong bibili niyan. Huwag kayong magpapadaya sa kanya. Siya si Chen Xiangnan. Kahapon lang siya huminto sa pag-aaral sa paaralan namin. Wala man lang pambili ng bigas ang pamilya niya. Ang mga laman ng kalderong yan, lahat yan ay kinuha niya lang sa planta ng karne. Mula mismo sa kanal ng mga dumi at basura. Mga itinapong bituka ng baboy ang mga yan. Nababaliw na siya sa hirap ng buhay. Kaya ganyang maruming bagay ang ginagamit niya. Para lokohin kayo at kuhanin ang pinaghirapan ninyong pera. Hahaha, sandali lang muna. Paano kung totoo ang sinasabi niya? Huminto ako sa pag-aaral dahil sa ilegal at maling gawain ng tiyuhin mo na naging dahilan kung bakit nabali ang binti ng tatay ko at ipinagkait ang sweldo niya. Ang mga bitukang ito ay kinuha ko sa planta ng karne. Nang marangal at walang tinatago, nilinis ko ang mga ito ng napakaayos. Nagtatrabaho ako gamit ang sarili kong mga kamay para kumita ng pera. Hindi ako nagnanakaw at hindi ako nang aagaw. Ikaw? Lahat ng bagay na mayroon ka ngayon ay galing lang sa kinurakot ng tiyuhin mo sa amin, mula sa dugo at pawis ng mga manggagawa. Kapag wala na ang tiyuhin mo sa likod mo, mas mababa pa ang tingin sa iyo kaysa sa isang daga sa gilid ng daan. Isa ka lang talagang parasito. Naghahanap pa talaga ng sakit ng katawan ngayon. Babasagin ko tong kaldero mong mukhang tae. Kung gusto mong basagin to, pasuin mo muna ako. Ano nang balak mong gawin? Sa tanghaling tapat talaga gusto mong manakit. Zhou Chen, isa kang. Huwag kang makialam, subukan mo at pati ikaw bubugbugin ko. Pabili nga ng isang mangkok ng special na braised bituka. Hindi ka pwede sa maanghang. May ligaw na paminta sa sarsa na to. Sobrang nakakamanhid yan pero gusto ko pa rin kumain ngayon. Zuchen, na-addict ka na ba sa pagkain ng tae? Ubo-ubo. Napakasarap, isa pangang mangkok. Gusto pa ng lalaking to ng pangalawang mangkok. Mukhang hindi naman peke. Zuchen, nababaliw ka na ba? Ito ang pinakamasarap na karne na natikman ko. Hindi maiintindihan ng mga taong tulad mo. Pabili nga ng isang order ng ginisang crispy. Iyong malaking size. Bahala na nga. Napakabango talaga. Kamusta naman? Mabaho ba? Ano ba talaga ang lasa nito? Anong mabaho pinagsasabi mo? Walang katulad sa sarap. Kumain na ako sa restaurant ng gobyerno. Pati nga braised pork belly natikman ko na. Pero walang tatalo rito. Ibang klase talaga to. Sa galing mong yan kung pupunta ka sa lungsod. Sapat na para magbukas ng malaking restaurant. Pabili nga ng isang mangkok ng special. Konting sabaw lang. Pabili rin ako ng isang order ng ginisang luto. Bilisan mo naman, nakapila ako rito. Huwag kang sumingit, ako ang nauna. Kuya, tiyan niyo paano naging ganito to. Simula ngayon wala nang makakapigil sa akin. Pumila lang po kayo, lahat makakakuha. Pabili nga ng isang order ng original. Dalian mo naman, gutom na ako. Gusto ko nung stir, resi. Dagdagan mo ng sili, dagdagan mo pa. Gawin mong sobrang anghang, wag kayong manulak. Heto muna ang bayad ko. Kahit isang mangkok lang sa akin sapat na. Dapat maayos pa rin ang takbo. Isa-isa lang po. Grabe ang tindi talaga ng sipa ng anghang nito. Mas masarap pa ito kaysa sa mga pagkain sa sikat na restaurant. Bituka ng baboy pala ito. Bakit ang bango-bango naman nito? Mas mabango pa kaysa sa bagong katay na. Sariwang karne ng baboy mula sa katayan. Ang haba naman ng pila. Ano ba ang tinitinda riyan? Sa bango nitong amoy, walang paki kung ano man ang tinitinda nila. Pumila na muna tayo, baka kapag nahuli tayo siguradong maubusan tayo. Buisit naman, inagawan pa ako ng negosyo ng batang babaeng ito. Sumunod ka sa akin.
Tingnan natin kung makakapagtinda ka pa. Kapag sinipa ko itong bakal na paa, tatapon ang buong kaldero. Anong balak mong gawin? Gusto yatang itumba ng lalaking ito ang kariton. Kapag naitapon niya ang kaldero, kanina pa tayo nakapila rito, mababaliwala lang ang pagod natin. Ang pagkain ko, lakas ng loob mong galawin ang pagkain namin. Naghahanap ka ba ng away? Ang lakas ng loob mong nanggugulo rito. Gusto mo bang ngayon din ay itapon ka namin sa mabahong kanal na iyan? Layas! Humanda kayo sa akin. Buti nga sa kanya. Ubos na po, bumalik na lang kayo bukas. Ubos na, kanina pa ako nakapila rito. Bakit naubos agad? Halos kalahating oras na akong nakapila rito. Heto ang bayad ko para bukas. Magbabayad na ako ng buo para magpa-reserve ng 2 order. Bukas pagka-out ko sa trabaho, dadaan na ako rito para kunin. Huwag mong ibebenta sa iba. Anong pangalan? 2 secret recipe kay Zhang Jiangwo. 1 pisong deposito kay Liming. 1 ginisa, piso't kalahati kay Wang Yong. Ilista mo ako sa 3 secret recipe. 1 ginisa kay Liming. Naisulat na 3 secret recipe kay Wang Yong. Nabenta nga talaga ng batang ito. Kahapon lang pinagalitan ko pa siya dahil dito. Ang dami naman ito. Kahit magtrabaho ako ng 1 buwan, hindi ko kikitain ang ganito kalaki. Ang gastos ngayon sa mga sangkap, pampalasa at uling, umabot sa 28 piso ang kabuang puhunan. At ito naman ang kabuang kita na 137 piso. Bawas na ang puhunan doon. Ang malinis na kita ay 109 piso. 109. Kalahating buwan akong nagpapakahirap sa construction site bago ko kitain ang ganyang halaga. Ibig sabihin sa atin na lahat ng perang ito, sa atin na ito. Anak ko, nagtagumpay ka, 109 piso. Simula pa lang yan, puno na agad ang mga order para bukas. Pwede pa nating palakihin ang negosyong ito. Tay, itabi mo ng mabuti ang pera. I-lock mo ang pinto at huwag kang magpapasok ng kahit sino. Gabi na. Saan ka pupunta? Sa planta ng karne, kulang ang 10 kilo araw-araw. Pupunta ako doon ngayong gabi para kunin ang lahat ng itatapon nilang bituka ng baboy ngayong linggo. Pakyawan ko na lahat. Anong ginagawa mo rito? Saan galing ang batang ito? Naghahanap ka ba ng gulo? 50 piso. Seryoso nga talaga ang batang ito. Para sa buong susunod na linggo, lahat ng itatapon ninyong bituka ng baboy dito, ako na ang kukuha sa lahat ng yan. Anong sinabi mo? Bibilhin mo talaga ang mga ito. Ang mga basurang ito, walang ibang pwedeng kumuha nito kundi ako lang. Pupunta ako rito gabi-gabi tuwing 11:00 para kunin ang mga paninda. Siguraduhin ninyo lang na nakalagay na ang mga ito sa sako pagdating ko. Ito ang paunang bayad. Sige, walang problema. Huwag kang mag-alala, bossing. Garantisadong higit sa 50 kilo araw-araw. Itatabi ko lahat para sa iyo. Hugas na hugas at malinis na malinis. Ayos na ang mga sangkap. Pwede na nating dagdagan ang dami bukas. Nakuksiyang nan. Talagang lalo kang nagiging mahusay. Heto, nagdala si tita ng prutas para sa iyo. Para madagdagan naman ang sustansya mo. Kahapon lang sinabihan akong nagluluto ng dumi. Ngayon naman nagdala ng prutas. Ang habol lang naman pala ay ang resipe. Siyang nan sa abong ito, hindi kaya may hinalo kang kung anong pamanang pulbos na gamot. Kung hindi paano mabilis na nawala ang amoy nito. Magkapit-bahay naman tayo. Kung may paraan para kumita, isama mo naman si tita para yumaman din. Sabihin mo sa akin ang resipe. Tutulungan kita araw-araw mula ngayon, kahit walang sahod. Lumayas ka, wala kang utang na loob. Tama, siksiyang nan. Gusto pa tayong palayasin ng mga taong ito kahapon. Ngayon naman sinusubukan nilang kunin ang resipe, hindi natin pwedeng ibigay. Sinusundan ako para manakaw ang resipe. O baka gusto lang maghiganti. Sakto, sige, sasamahan kita. Ang bilis tumakbo ng batang ito. Dapat ko siyang mahuli ngayong araw. Dito na natin ito tatapusin. Chen, siyang nan, tingnan natin kung saan ka patatakbo. Aray ang ngipin ko. Ikaw mismo ang nadapa. Walang kinalaman sa akin yan. Ang ngipin ko, humanda ka sa akin. Sauko, nutmeg, galangal, basil at cloves. Tig-3 ang bawat isa at balutin ng hiwalay. Iha! Ang mga ito ay napakatapang at mainit na gamot para sa katawan. Pwede mong ikamatay kapag pinaghalo mo at ininom ang mga iyan. Sino ang nagbigay sa iyo ng resitang ito? Hindi pwedeng basta-basta lang kumuha. Tinitimbang ko talaga kapag nagluluto ako. Masyadong matapang ang timpla kahapon. Kulang sa swebe at hindi nagtatagal ang lasa. Mas lalalim ang lasa kapag nilagay ang mga sangkap na ito. Pampabalanse ng umay ang kardamom. Nagbibigay naman ng linamnam ang galangal. Ang Angelica root naman ang nagpapatanggal ng lansa. Nagpapatamis sa dulo ang nutmeg habang kinukulong ng clove ang bango. Ayan, ganyan nga dapat ang lasa.
10 beses na mas masarap ito kaysa kahapon. Yung 2 order ko ng special, bilis naman, maghapon ko itong hinintay. Teka, bakit parang hindi kasing bango tulad kahapon? Iha, binawasan mo ba ang mga sangkap? Kainin mo muna, malalaman mo rin pagkatapos. Ibang klase. Ibang klase ang lasa na ito. 10 beses na mas masarap kaysa kahapon. Ang bangong ito, hindi lang basta inaamoy ng ilong. Diretso agad itong pumapasok sa tiyan. Pabili nga ng isa. Bilis, gusto ko rin. Kunin mo muna ang bayad ko. Ayos, swak na swak ang bagong timpla. Kayang-kaya nating lampasan ang 200 order ngayon. Tingnan lang natin kung hanggang kailan ka magiging mayabang. Habang pinapanood mo siyang kumita ng pera. Masakit sa loob, di ba? Hindi lang masakit sa loob. Gusto ko nang sumugod doon ngayon din. Para itaob ang kaldero niya. Anong mapapala mo kung kaldero lang ang itataob mo? Makakabalik pa rin siya bukas. Dapat patigilin natin siya ng tuluyan. May paraan ka ba? Sumama ka sa akin sa presinto. Hahanapin ko ang kaibigan ng tito ko. Magrereklamo tayo gamit ang mga pangalan natin. Isumbong natin na karne ng maisakit na baboy ang binibenta niya. At bituka ng baboy ang ginagamit niyang sangkap. Tingnan lang natin kung paano pa siya makakaahon ngayon. Sige, sisiguraduhin nating makukulong siya sa madilim na selda. Tigil muna kayo at huwag na kayong bumili. Patayin mo na agad ang apoy ngayon din. Ikaw si Chen Xiang nan, di ba? Ako nga. May formal na nagsumbong laban sa iyo na nagbebenta ka raw ng botsyang karne ng baboy at pinapakuluan mo ang maduduming bituka para sa sabaw. Pati na rin ang paggamit ng nakakalasong kemikal na pampalasa na nagdudulot ng matinding panganib sa kalusugan ng mga manggagawa. Ayon sa patakaran, opisyal na naming ipapasara ang tindahan mo ngayon. Kukumpiskahin ang kariton mo pati ang lahat ng mga gamit sa pagluluto at may multa kang 500 yuan. Sumama ka sa amin ngayon din sa opisina para sa investigasyon. O ayaw nyo pang maniwala, tignan nyo pati ang mga otoridad ay pinasara na siya. Lason talaga ang karne na ibinebenta niyan. Malalason lang kayong mga naghahangad ng mura. Akala mo naman makakaahon ka pa sa hira. Maghanda ka ng mabulok sa kulungan. Sige lang kumpiskahin nyo ang kariton ko. Magbabayad din ako ng multa. Pero kailangan nyo munang magpakita ng ebidensya. Magpakita kayo ng opisyal na resulta ng pagsusuri na magpapatunay na may lason ang karne ko. Mismong ang nagsumbong ang nakakita sa iyo. Sa kanal na katayan ng baboy, habang kumukuha ka ng mga bulok na bituka. Kumpleto kami sa testigo at ebidensya. Kailangan pa ba ng patunay doon? Ito ang dinala ko galing sa katayan. Ito mismo ang kinuha ko roon. At ito ba ang ebidensya mo? Ang baho-baho naman ito. Hindi na kailangang suriin pa. Ipasara na yan ngayon din. Sandali lang, 3 minuto lang. Amuyin nyo. Ano bang klaseng pulbos ito? Abo ito mula sa mga sinunog na halaman sa bundok. Natural na alkali ito. Mas matindi itong magtanggal ang dumi kaysa sa alinmang chemical na panlinis. Pagkatapos hugasan, isasalang na sa kawali. Nasa 200 degree ang init ng mantika sa loob. Tapos dahan-dahang pakukuluan sa masarap na sabaw ng 2 oras. Abo ng halaman ang pampatanggal ng dumi. Asing magaspang naman ang pampatay ng bakterya. Mataas na init at pressure para talagang malinis ng husto. Sige nga, anong bakterya ang kayang mabuhay sa ganitong paraan ng pagluluto? May problema ba talaga sa karne na ito? Isang subo lang masigurado pa sa kahit anong ulat. Kapag nagkaproblema kayo pagkakain ito, sasama ako sa inyo sa presinto ngayon din. Kahit sirain ninyo pa ang kariton ko. Kalokohan ito. Napakalinis ng karning ito. Mas masarap pa ang lasa nito kaysa sa mga restoran ng gobyerno. Saan banda ang may lason dito? Naninira ka lang dahil sa kompetisyon sa negosyo. Gumagawa ka ng maling paratang, subukan mo pang magsumbong ng walang ebidensya. Ipapasara ko muna ang pwesto mo. Umalis ka na, bilis. Ineng, pasensya ka na. May pagkukulang lang sa trabaho namin. Maganda talaga ang kalidad ng paninda mo. Wala namang problema sa kalinisan nito. Sige nga, pabalot mo ako ng 2 order. Iuwi ko para matikman din ng pamilya ko. Saka pumunta ka sa opisina bukas kapag may oras ka, para asikasuhin ang permit mo sa kalinisan. Kapag may papel ka na makakapagtinda ka na ng legal, wala nang manggugulo sa iyo. Sige. Nakita ninyo naman po mga ate at kuya. Sila mismo ang nag-inspeksyon. Sila rin mismo ang tumikim. Siguradong malinis at ligtas kainin. May basbas na ng gobyerno ang lahat ng tinda kong bituka ngayon. Para magdiwang may 20% diskwento ang lahat. Bili na kayo ngayon. Sabi mo may mga sako pero wala naman kahit isa. May naging problema kay Tabawang. Nandito ka na pala, hinihintay ko lang makita ang mukha mo. Nasaan na ang mga paninda ko? Walang paninda at hindi ka na makakakuha sa akin kahit kailan. Ang usapan natin ay para sa 1 linggo. Pangatlong araw pa lang ngayon. Ito ang pera ngayon. Nagbago na ang patakaran. Nagbigay ng mahigpit na utos ang manager ng pabrika. Lahat ng tirang bahagi ay dapat ipunin at sirain. Kahit 1 piraso ng bituka ay bawal ilabas. Kahit magbayad ka pa ay walang silbi. Tama na, Chen Xiangnan. Walang kwenta yung pera mo, kaya huwag ka nang umarte.
Binigyan ng tito ko ng 500 piso si Supervisor Wang para tuluyan kang mawala ng supply. Gusto talaga naming hindi ka na makapagpatuloy sa negosyo mo. Labag sa kontrata ang ginagawa ninyo. Nalabag nga sa kontrata. O ano ngayon magdemanda ka kung gusto mo. Tingnan natin kung sino ang papansin sa iyo sa bayang ito. Gusto ko lang makita kung ano ang gagawin mo bukas. Kung ano ang ibebenta mo. Putik ba ang ibebenta mo para lokohin ang mga trabahador? Ha. Natatakot ka na ba agad? Aabangan ko ang pamamalimos mo sa daan bukas. 500 piso para harangan ang 100. Doon na lang ako dadaan sa kabila. Nailabas niya na ang huling barahan ninyo. Hinarangan tayo ng iba. Sinuhulan ni Zhao Qianyu ang supervisor ng katayan ng karne. Ano paano na tayo bukas? Nakatanggap na tayo ng down payment mula sa maraming tao. Kapag wala tayong naibigay na paninda, guguluhin ng mga trabahador ang ating pwesto at wawasakin ito. Walang bawi ang deposito, tuloy pa rin ang negosyo natin. Maghahanap ako ng bagong mapagkukunan ng supply. Ang baryo Dahuashu. May 30 li ang layo mula rito. Sikat na ito ng mga nag-aalaga ng baboy sa ating lugar. Araw-araw ay may mga taga-nayon na nagkakatay ng baboy. Tiyak na may supply doon. 30 li papunta at 60 li kung balikan. Sobrang dilim na sa labas. Wala man lang kahit isang ilaw sa daan. Babae ka pa naman. Paano ka makakarating doon gamit ang lumang bisikleta na yan? Masyadong mapanganib yan. Nadapa lang naman ako matapos ang 30 li, tuloy pa rin ang pagbiyahe. Pumunta sa palengke sa bayan para bumili ng karne. Hindi ito ibinebenta ng tingi. Hindi ako bibili ng karne. Bituka ng baboy ang bibilhin ko. Regular ko itong kukunin. Nen, ano namang gagawin mo sa mga laman loob na iyan na wala namang may gusto? Mabaho na marumi pa. Para sa negosyo, kuya. Ilang baboy ang kinakatay sa baryo ninyo araw-araw? 7 hanggang 8 kapag matumal ang benta. Higit sa 10 kapag mabili. Kukunin ko ang lahat ng bituka ng baboy. 50 sentimos bawat tali. Tulungan mo akong mangolekta mula sa iba pang nagkakatay. Heto ang paunang bayad. Seryoso ka bang pupunta ka rito araw-araw? Hahaha, alas 4 ng madaling araw-araw. Darating ako sa tamang oras para kunin ang mga paninda. Kaliwaan ang bayad, walang utang selyado na ang kasunduan. Maghintay ka lang dyan. Kukunin ko na ngayon din sa iba pang nagkakatay para sa iyo. Sisiguraduhin kong maayos ang pagkakabalot ng lahat para sa iyo. Kuya, ano ito? Walang halaga ang dugo ng baboy. Walang kumakain yan. Itatapon lang din yan mamaya sa lupa para gawing pataba. Gusto ko rin yan. 10 sentimos bawat plangana. Ano sa tingin mo na ko naman? Paano ko naman sisingilin yan? Kung gusto mo kunin mo na. Libre ko na sa iyo ang isang planganang ito. Bukas magtatabi ulit ako ng sariwa para sa iyo. 50 sentimos para sa bituka. 10 sentimos para sa dugo ng baboy. Mas mababa pa ang puhunan ko kaysa sa pagbili sa planta ng karne. Zhao Qianyu, salamat sa pagpilit sa akin na mahanap ang mas magandang supplier ng paninda. Abangan mo. Siguradong si Chen Xiangnan ngayong araw ay hindi na maglalakas loob na pumunta pa rito. Wala man lang siyang kahit isang bituka. Tingnan natin kung paano pa siya magmamayabang ngayon. Ang tindi ng diskarte mo, Kuya Chenyu. Wala na siyang matatakbuhan ngayon. Halos alas 5 na ng hapon. Bakit wala pa siya hanggang ngayon? Baka tumakas na siya. Nagbayad pa naman ako ng down payment para sa 3 porsyon. Hoy, wag na kayong maghintay mga kasama. Sasabihin ko sa inyo ang totoo. Hindi na siya darating. Bagsak na ang negosyo niya. Hoy bata, anong pinagsasabi mo dyan? Ako, nagsisinungaling. Putol na ang lahat ng supply galing sa katayan ng karne. Kahit isang piraso, wala siyang makukuha. Ano ang ibebenta niya sa inyo ngayon? Putik ba ang ibebenta niya? Sa tingin ko, kinuha niya ang inyong mga down payment at tumakas na. Ibalik ang pera, ibalik ang pera. Pabalikin niyo ang pera namin. Paanong may paninda ka pa? Akala mo ba porket nabayaran mo si Matabang Wang ay mapipigilan mo na ako? Mas malawak ang mundong ito kaysa sa iniisip mo. May bago kaming putahe ngayon. Maanghang na dugo at bituka ng baboy. Lahat ng mga nagpa-reserve na customer ay may libreng upgrade ngayon. Mas pinarami pero walang dagdag bayad. Lumapit na kayo rito para makuha ito. May libreng upgrade pa sa bagong putahe. Ang bait naman niya. Magaling talagang magnegosyo ang babaeng ito. 500 piso, gumastos ako ng 500 piso. Bukod sa wala namang nangyaring masama sa kanya, ay may dagdag pa siyang putahe. Akin na yan. Ang sarap, kahit ang mga Diyos ay hindi ito ipagpapalit. Napakasariwa at napakasarap ng noodles na ito. Ang sarap ng lasa, isang mangkok lang nito ay kaya mo nang magtrabaho ng 3 araw. Mang Liu, hindi naman sa hindi kita ginagalang. Pumunta ka nga sa eskinita sa likod at amuyin mo. Anong klase ng amoy iyon? Ang mga nakatira sa buong paligid natin. Halos sumabog na ang telepono natin. Dito sa opisina sa dami ng tawag. Kapag hindi mo pa ito inayos, aalisin ko pati ang posisyon mo bilang manager ng planta. Wang Dahay, ano ba talagang ginagawa mo? Wang Dahay, pumasok ka nga rito.
Ano ba talagang pinaggagawa mo? Dati naman araw-araw ay mayroong nag-aalis ng mga dumi at laman loob. Bakit ngayon ay nagmistulang bundok na ang tumpok? Ngayong ipinatitigil na ang operasyon ng planta at pinagmulta pa tayo ng 2,000. Boss, mayroon po kasing dati na batang babaeng nangangalakal ng basura na araw-araw na pumupunta para kumuha nito. Pero ilang araw na siyang hindi pumupunta rito. Bakit bigla siyang hindi pumunta? Sinadya mo bang hindi siya pakuha nito? Wala akong pakialam kung anong gagawin mo. Ngayon din mismo, umalis ka na at hanapin mo siya para bumalik dito. Kapag hindi mo ito naayos, mag-impake ka na at lumayas ka rito. At ang 2,000 multa na iyon ay ibabawas ko ng buo sa sweldo mo. Nangurakot ako ng 500, tapos magbabayad ako ng 2,000. Nawalan pa ako ng trabaho. 3 araw silang nagutom ng 3 araw. Pero ngayong araw ay nabawi rin ang lahat. Zhao Qianyu, dahil sa ginawa mong pagharang. Lalo mo pang dinala sa akin ang pinakamaraming customer ngayon. Imposible nagbayad naman ako ng 500. Paano pa siya nakakapunta rito? Dahil sa iyo nawalan ako ng trabaho at pinagmulta pa ako ng 2,000. Kalagkarin ninyo siya pabalik sa planta. Ang 3,000 kilo ng mababahong bituka sa likod ng eskinita. Kapag hindi niya iyan dinilaan hanggang sa luminis ngayon, babaliin ko talaga ang mga binti niya. Tito, ang patawarin niyo po ako, nagkamali ako. Nagkamali po ako, ibabalik ko ang pera ng doble sa inyo. Yari ka na, Zhao Tianyu. Tapos na rin si Wang na mataba. Simula ngayon, wala nang may lakas ng loob na humarang sa akin sa kaling ito. 3,000 kilo ng mababahong bituka. Kapag nagmakaawa na sa akin si Wang na mataba, para mabawi ko na ang mga linya ng supply mula sa meat plant. At sa pagkakataong ito, ako na ang masusunod sa presyo. Kapag hindi tayo nagkasundo ngayon, kailangan ko nang mag-impake at lumayas. Kahit ano pang sabihin niya, kailangan kong Madam, parang awa mo na. Tanggapin mo na ito, bilis. Ibalik mo na ang supply. Sa pinakamababang presyo, ikaw na ang nagmamakaawa sa akin ngayon. Hindi na ako ang nakikiusap na bumili. Ay teka. Ito na nga ang mula sa aming factory manager na mismong pumirma at nag-aproba para sa pinakamababang presyo. Ano pa ba ang gusto mo? Nagbago na ang mga kondisyon. Una, simula ngayon sa planta ninyo, libre na ang lahat ng bituka ng baboy. Wala akong ibabayad kahit 1 sentimo. Pangalawa, bago mag-alas 5 ng umaga araw-araw, kailangang magpadala ng sasakyan ang inyong meat plant para ihatid ang mga ayon sa gusto ko. Nanilinis ng maigi ng mga bituka, ng diretso dito sa bakuran. Pangatlo, pumirma ka ng eksklusibong kasunduan. Sa bayang ito, bukod sa akin, hindi niyo pwedeng bigyan ang kahit sino. Kapag sumablay kayo kahit 1 araw, o magbigay sa iba kahit 1 piraso, magbabayad ang planta ninyo sa akin ng 100 yuan. Pumirma ka o umalis na ngayon din. Huwag mo akong gambalain sa pagluluto ng agahan. Pipirma ako, pipirma ako. Huwag kayong mag-alala, Boss Chen. Bukas ng alas 5 ng umaga, darating sa oras ang mga paninda. Libreng hilaw na sangkap na ide-deliver pa sa pinto ko. Eksklusibong monopolyo. Walang naging gastos. Doble na ang produksyon. Naghahanap ako ng tutulong maghugas ng bituka at maghiwa ng gulay. 2 piso kada araw. Pagkatapos ng trabaho, bayad agad ng 2 piso. 60 piso sa isang buwan. Mas mataas pa sa sahod ng regular na trabahador sa pabrika ng tela. Tia Sun Chabu. Ang bibilis ninyong kumilos, at tapat pa kayong tao. Kayong 2 na ang kukunin ko. Ang iba naman ay maaari nang umuwi. Sa pagtatrabaho sa akin, 3 lang ang patakaran. Una, dapat gupit at malinis ang lahat ng kuko ninyo. Hugasan ng kamay gamit ang abo ng kahoy ng 3 beses, bago ninyo hawakan ang mga sangkap. Pangalawa, bawal ang madaldal habang nagtatrabaho, at bawal magtanong tungkol sa resipe. Pangatlo, kapag nalaman ko na may nagnakaw kahit 1 pirasong karne, layas agad kayo, at huwag na kayong umasang babayaran ko pa kayo. Malinaw ba sa inyo? Opo, malinaw po. Simula sa araw na ito, hindi na ako simpleng tindero. Boss na ako. Tay, higop ka muna ng sabaw, sige. Tay, malapit nang gumaling ang paa mo, pero hindi ka naman pwedeng nakatambay lang palagi. Kaya sa susunod, ikaw na ang magiging tagapamahala ng pamilya natin. Ikaw ang mamamahala sa kwenta. Itatala mo araw-araw ang mga pinamili natin, gaya ng dami ng asin, noodles at uling. At sa gabi, kapag naiuwi ko na ang kita, bibilangin mo ang kabuuang kita sa araw na iyon, para makuha ang malinis na tubo. Huwag kang mag-alala, Nanan. Hanggat narito si tatay, walang magiging mali kahit 1 sentimo. Ang lamig naman ng panahon ngayon, ang bilis lumamig ng noodles. Nanginginig ang buong katawan ko kapag kinakain ko ito. Magsasara na muna tayo ngayon, at sarado muna tayo bukas ng 1 araw. Huwag na kayong pumunta rito, masasayang lang ang pagod ninyo. Hindi uubra ang kariton kapag taglamig na. Kailangang butasan ang mesa para lagyan ng kalan na diuling. Gagamit ng palayok para isilbi sa mesa ang bituka at dugo ng baboy. Para habang kumakain ang mga customer ay nagluluto rin sila. Kapag mainit, hindi agad lalamig ang pagkain. Siang Nan, bilis, tingnan mo. Sa Jifang Road, ang may pinakamalaking daloy ng tao sa buong bayan. Ito ang pinakamalaking sangandaan. Katabi lang nito ang sinehan at ang department store. Napakagandang lokasyon nito.
Nagtanong-tanong na ako, 2 palapag ang tindahang ito. Napakalaki ng espasyo nito. Nagmamadali na ang pamunuan na maalis ang pasaning ito. Gusto nilang bayaran ng buo ng isang bagsakan ang 3 taong upa at may dagdag pa na napakamahal na bayad sa paglipat ng kontrata. Magkano naman ang aabutin yan? Kahit papaano ay 2,000. 2,340 bawasan mo ng 2,000. May natitira pang 340, sapat na iyon. Nanan, saan ka pupunta? Titingnan ko lang ang tindahan. Gabi na ngayon at napakadilim doon. Hindi natin makikita ng maayos ang loob. Tingnan muna natin ang pwesto. Alamin natin ang lagay at ang paligid doon. Bukas na bukas din sa umaga. Pupunta agad tayo sa opisina para magbid. O ano, natingnan mo na ba ng mabuti? 2,000, isang bagsakang bayad para sa 3 taong upa. Dagdag pa ang 500, bayad para sa mga luma at sirang kagamitan. Walang bawas kahit isang 5. Sige, 2:00 ng hapon. Dadalhin ko ang pera sa opisina para pumirma ng kontrata. Usapang bibig pa lang iyon. Kung sino ang unang magbayad, sa kanya mapupunta ang pwesto. Hindi kita hihintayin. Ikaw ba ang anak na babae ni Chen Dakyang? 2,500, Direktor Lee. Pirmahan na natin ang kontrata. Siyang na nagbago na ang sitwasyon. Nag-alok si Boss Zhao ng 6,000 piso. Alam mo namang ang sinusunod dito ay, kung sino ang mas mataas ang alok siya ang makakakuha. Kaya sa kanya na mapupunta ang pwestong ito. Pero napagkasunduan na natin kaninang umaga na 2,500. Kung sino ang unang magbayad sa kanya mapupunta. Asahan mo ba ang verbal na kasunduan? Huwag kang masyadong inosente. Kung kaya mong maglabas ng 6,000 ngayon, pwede ko pa rin itong iparenta sa iyo. Sabi ng anak ko, masyadong matapang ka raw. Isang batang babae lang pero ang lakas ng loob magsalita. Isang nagbebenta lang naman ng isaw sa tabi-tabi. Gusto pang makisali sa pwestong ito. Sinasabi ko sa iyo akin na ang lugar na ito. Gigibain ko ito at gagawin kong bodega ng mga materyales sa konstruksyon. Manglihuwag ng maraming daldal. Pirmahan na ang kontrata. Ipapadala ko na lang sa accounting ang pera bukas. Nag-alok siya ng 6,000 at ang 2,000 doon ay para sa iyo. Hindi ba ano bang pinagsasabi mong kalokohan? Paninirang puri iyan. Gawa-gawa mo lang iyan para manira. Kapag nag-iskandalo ka pa rito, ipapataboy kita sa gwardya. Ang isang tulad mo ay nangangarap pang magbukas ng malaking kainan. Bumalik ka na lang sa pagtulak ng sirang kariton mo. Hahaha, sige, tumawa lang kayo. Bukas sa ganitong oras, tingnan natin kung sino ang huling tatawa. 3,000 pamilya. Sa isang kalsada ang alikabok ng bodega ng mga materyales sa konstruksyon. Ang ingay at mga truck. Iyan ang pinakamalakas kong sandata. Hoy iha, sino ba ang hinahanap mo? Ano ba ang nangyayari rito? Direktor, may malaking problema. Ang Hongsing Restaurant sa tapat ng inyong subdivision ay gagawin ng bodega ng mga materyales sa konstruksyon. Anong bodega ng mga materyales sa konstruksyon? Sinong nagsabi niyan? Doon pa naman sa mismong tapat ng main gate ng subdivision natin. Si Foreman Zhao Fugi. Kagagaling lang niya sa barangay hall para makipagkasundo kay Mang Lee. Narinig ko mismo ng sarili kong mga tainga. Direktor, maisipin niyo nga, bodega ng mga materyales sa pagpapatayo. Araw-araw na may 12-dosenang truck na may bigat na 10 tonelada ang papasok at lalabas. Dadaan lahat sa tapat ng gate ng subdivision nyo. Dito sa tanging daan na ito. Ang lakas ng loob niya. Araw-araw magbababa ng semento, buhangin at apo. Kapag humangin ang alikabok niyan, ay lilipad ng diretsyo sa mga bintana ng bawat bahay. Pagdating ng oras na iyon, wag nang asahang makakapagsampay ng kumot. Kahit magpatuyo lang ng damit ay mapupuno na ng makapal na alikabok. At saka yung ingay pa. Ang pagkakarga ng mga gamit sa hating gabi, ang kalansing at bagsak ng mga bakal sa semento. Kayong 3,000 pamilya rito ay wala nang makakatulog ng mahimbing kahit isa. At ang pinakamadelikado sa lahat ay ang kaligtasan. Malalaki ang blind spot ng mga dambuhalang truck na yan. Habang ang mga bata sa subdivision natin ay kung saan-saan nagtatatakbo. Paano kung may mabangga o masagasaan at may magulungan at mamatay? Sino ang mananagot doon? Ang lakas ng loob niya, daanan niya ng libu-libo nating matatandang kapitbahay na itinuturing na linya ng buhay. Subukan lang niyang magtayo ng bodega ng apog dito. Isasama ko ang mga tao para hukayin ang libingan ng mga ninuno niya. Si Mang Lee ang palihim na nag-aproba nito. Binayaran siya ni Zhao Fugi. Bukas na bukas din ay mag-aasikaso na sila para formal na pirmahan ang kontrata. Direktor Ma, ang tanging paraan natin ngayon ay ang gumawa ng petisyon at mag-ipon ng mga pirma para palakihin ang isyong ito at dumiretso na tayo sa pinuno ng barangay hall nyo na si Kalihim Wang. Siya lang ang tanging makakapigil kay Mang Lee. Sina Liu at Wang. Huwag na kayong magpahinga. Sumama kayo sa akin at kumatok tayo sa bawat pinto. Labanan ang mga mapagsamantalang kapitalista. Mariing tutulan ang pagpapatayo ng bodega ng materyales sa loob ng subdivision. Imbestigahang mabuti si Mang Lee. Siya talaga ang gustong pumatay sa atin. Teka muna, pakinggan niyo muna ang paliwanag ko. Sasakyan iyan ng kontraktor. Siya nga ang gustong magpatayo ng bodega. Mga bro, sirain niyo iyan. Atras, bilis, atras.
Tumahimik muna kayo. Tumahimik muna kayo. Maaari nating pag-usapan ito ng maayos. Sekretaryo Wang, gusto niyo ba talaga kaming mamatay? Magpapatayo ng bodega ng apog sa mismong tapat ng subdivision. Kung sino man ang nag-aproba niyan, palabasin niyo rito para matikman ang galit natin. Mang Li, ano ba talaga ang nangyayari rito? Hindi ba napagkasunduan na ang restauranteng Hongsing ay ililipat sa isang magbubukas ng kainan na batang kasamahan natin? Paano naging bodega ng mga materyales iyan? Ipinahahayag ko na suspendido na ngayon si Mang Li at sasailalim agad siya sa investigasyon. Hindi gagawing bodega ang restauranteng Hongsing. Kaya huwag kayong mag-alala, mga kapitbahay. Sekretaryo Wang, ako po ang tinutukoy ninyo na gustong magbukas ng kainan. Plano ko pong kunin ang restauranteng Hongsing upang magbukas ng isang Luwei Hotpot restaurant. Walang polusyon, walang ingay at hindi makakaabala sa mga kapitbahay. At makakapagbigay pa ng trabaho sa dalawang natanggal sa trabaho na mga manggagawa. Handa ko rin pong bayaran ang orihinal na halaga na 2,500 yuan sa isang buong cash na bayaran. Mahusay, iho. Sumunod ka sa akin. Pumasok tayo sa loob para pirmahan agad ang kontrata at ibibigay ko na agad sa iyo ang mga susi mula sa gripo ng lumang apartment hanggang sa kariton sa tabi ng daan at ngayon sa 200 metro kwadradong tindahang ito. Sa bawat hakbang, lahat ng to hinarap ko ng mag-isa. Ang susunod na plano ay gawin ang lugar na to pinakasikat na kainan sa buong bayan. Sabi ni boss ituloy lang ang paghahakot bukas. Maghakot kayo ng 1 linggo. Tingnan lang natin kung hindi masisira ang tindahan niya. Sino ang may gawa ng kawalang hiyaang to? Boss, tumawag ka agad sa pulis. Siguradong si Zhao Tianyu ang may gawa nito. Wag na kapag dumating ang mga otoridad. Ituturing lang nilang iligal na pagtatapon ng basura to. Mumultahan lang sila ng barya-barya. Walang epekto iyon sa kanila. Kumuha ka ng 15 tricycle para sa akin. Magdala kayo ng mga pala at walis. Magkita-kita tayo rito ng alas 11 ng gabi. Sumama kayo sa akin sa isang trabaho. Sige boss, makakaasa ka. Sisiguraduhin kong malalakas ang makukuha ko. Isakay niyo lahat at linisin ang tapat ng pinto. Huwag kayong mag-iiwan kahit isang hibla ng buhok. Sumunod kayong lahat sa akin. Itambak niyo lahat at harangan ng husto. Salamat sa pagod niyo doon kayo dumaan sa pinto sa likod. May mangyayari rito mamayang gabi. Wasakin nyo, lahat ng mga salamin niya, basagin niyong lahat. Pumasok kayo sa loob at basagin ang lahat ng mga pinggan at kaldero. Gawin niyo ng mabilis. Wasakin niyo yan. Ang pinto hinarangan nila ang pinto. Pinasok nila tayo para pagnakawan. May mga hawak silang sandata at sinisira ang ari-arian natin. Hindi kami nagnanakaw. Hindi kami nagnakaw ng pera. Kung ganoon, bakit oras na ng gabi? May dala kayong mga sandata at pinasok nyo kami. Binayaran lang kami ni Zhao Tianyu para pumunta rito. Nasa van siya sa labas, habulin nyo. Bitawan nyo ako. Alam nyo ba kung sino ang tatay ko? Kahit sino ka pa, sumama ka muna sa amin sa presinto. Boss Chen, hindi ko po natutukan ng maayos ang anak ko. Humihingi po ako ng tawad sa inyo. Basta po palampasin nyo na ito. At pirmahan nyo po itong kasunduan. Kayo po ang bahala sa kondisyon. 2,000 para sa matibay na pinto. 2,000 para sa 2 araw na nawalang kita. 1,000 para sa naging stress ko. 5,000 lahat. 5,000 ka siya na para ipagawa. Ang pinakamatibay na salamin. Kahit sirain pa yan ng anak mo, papalitan ko lang ng mas matibay. Ito ba talaga yung bulok na tindahan na sinira ko? Paano nangyari to? Nung baliin ng tito mo ang binti ng tatay ko, natuto akong magluto ng masarap na bituka. Nung suluhin mo ang pagbili sa katayan ng karne, nahanap ko naman ang mismong supplier. Nung harangan mo ang pinto ko, nagbukas ako ng mas malaking kainan. Zhao Tianyu, hindi ka nakarapat dapat maging kalaban ko. Ang ganda naman ng karatulan nila. Ang galing talaga ng batang to. Mga kaklase, sumunod kayo dito sa daang ito. Dumiretso na tayo sa taas. Nirentahan ni Xiangnan ang buong 2nd floor para lang sa atin. Kapag napuno ng mga estudyante ang 2nd floor, mag-uunahan ng pumasok ang mga tao sa labas. Ang galing talaga mag-asikaso ni Zuchen. Pakidala na rito ang kalan na may uling. Heto na po. Grabe, ito mas okay to kaysa nakatayo sa gilid ng kalsada. Habang kumakain ng noodles, mas masarap to ng 10,000 beses. Mainit-init pa at napakalasa talaga. Waiter, magdadagdag kami ng order. Pahingi kami ng 1 order ng hiwang patatas, 1 order ng pechay, at 2 kilo ng malapad na noodles. Xiangnan, binabati kita sa pagbubukas ng negosyo mo.
Teacher Liu, binabawi ko na ang mga sinabi ko sa opisina, na sinabi ko sa iyo. Ako ang nagkamali, hindi nga talaga kayang ituro sa libro. Ang tungkol sa pagiging isang henyo sa negosyo tulad mo. Tama ang pinili mong landas. Mas malawak ang pananaw mo kaysa sa kahit sinong estudyante sa loob ng klase. Pakitandaan na libre lahat sa mesa 5 sa ikalawang palapag. Libre ko na ito para sa guro at mga kaklase natin. Maraming salamat. Naku, Daki ang Boss Chen na ang dapat itawag sa iyo ngayon. Noong maisuot mo ang mga damit na yan, talaga namang mukha kang kagalang-galang. Daki ang baka naman dyan sa tindahan mo, ay kailangan mo pa ng tauhan. Yung anak ko kasi ay walang ginagawa sa bahay, at walang makain. Pwede ba siyang tumulong dyan sa kusina mo? Kahit tagahugas lang ng plato ay pwede na. Nako, Ate Wang, wag po kayong mahiya. Sapat pa naman ang mga tao ko rito sa ngayon. Kung sakaling magkaroon ng bakanting pwesto, siguradong kayo ang una kong lalapitan sa mga kapitbahay natin. Sige, para naman sa mga kapitbahay nating ito, ihanap mo sila ng magandang pwesto. At bigyan mo na rin sila ng isang plato ng mani. Kalahati ng buhay ko ay nagpakahirap ako sa trabaho at palaging inuutusan ng iba. Pero ngayon, kaya ko nang humarap ng may dignidad. 1,560 na po. Diyos ko, bawas na ang puhunan dyan. Lumampas pa sa 1,000 piso ang naging malinis na kita. Siyang nan, mayaman na tayo. Talagang nakapundar na tayo dito sa bayan natin. Bukas na bukas din ay pupunta ako sa bangko para ideposito ang lahat ng perang ito. Ang perang ito ay sapat na para sa ating buong pamilya para mamuhay ng komportable habang buhay. Masyadong maliit ang bayan natin, kahit na naging napakalakas ng benta natin sa unang araw ng pagbubukas ngayon. Pero pinakamatagal na ang 3 buwan at mapupuno na yan. Simula bukas, pa ikaw na ang mamahala sa lahat. Sa pang-araw-araw na pamamahala ng main branch na ito, ang lahat ng perang ito ay gagamitin bilang pampuhunan. Sa susunod na buwan, pupunta ako sa lungsod para buksan ang ating unang branch. Sa lungsod ang iniisip talaga ng batang ito ay hindi lang basta ang mamuhay ng maginhawa. May iba pa siyang gusto, hindi niya kailanman naisip na huminto. Ang pagtulak ng kariton ang unang hakbang, ang restoran ang pangalawang hakbang, ang lungsod ang tunay niyang simula. Ang bayan ay ipagkakatiwala kay Papa. Ang lungsod ang susunod na hakbang. Ang wet market at terminal ang bus ang 2 pwesto ay dapat nating makuha. Fee. Ang mga peking ito, hindi ba nito sinisira ang ating reputasyon? Nanan may nangyaring masama. Maraming tao sa bayan ang nanggagaya sa pangalan natin. Nagtatayo sila ng pwesto kahit saan para agawan tayo ng benta. Bilisan mo nang umuwi at mag-isip ng paraan. Huwag kang magpanik. Hindi rin naman sila magtatagal. Huwag mo na lang silang pakialaman at huwag ka ring makikipag-away sa kanila. Basta panatilihin lang natin ang ating tindahan na malinis at may magandang kalidad, ayos na yan. Pero, mayroon pa kasi akong mas mahalagang bagay na dapat asikasuhin. Huwag kang mag-alala, alam ko ang aking ginagawa. Ang pagpaparehistro ng trademark at mga pasadyang kubyertos. Kapag naayos na ang lahat ng ito, walang makakataka sa mga peking yan kahit isa. Dok, ano po ba talaga ang nangyari sa asawa ko? Malalang acute gastroenteritis. Ito ay food poisoning. Ano ba ang kinain niya ngayong gabi na hindi malinis? Ano ba ang kinain ninyong lahat ngayong gabi? Yung asawa ko, pagka-uwi galing sa trabaho, bumili ng braised na bituka doon sa Jifang Road. Yung sa amin din. Ang sabik siyang non-braised na bituka raw ang tawag. Tama yung tindahan na yun nga. Sayang non-braised house. Yun nga mismo. Bukas pupuntahan ko sila para makipagtuos. Sirain nyo lahat yan, ang mapagsamantalang tindahan na to. Nagbebenta ng laso na karne para mamerwisyo ng tao. Tigil muna kayo, pakiusap, mag-usap tayo ng maayos. Huwag nyo sirain ang mga gamit, lumayas kayo. Siyang nan, bumalik ka na rito, bilis. Sinong nagsabi na ang pagkain namin ang naging dahilan kaya sumakit ang tiyan nyo? Ilabas nyo yung mga binili nyo. Ipakita nyo ang resibo o patunay para magkaalaman tayo ngayon din. Ito ang ebidensya. Doon sa kariton sa labas binili. Nakasulat doon ang pangalan mong Siyang Nan. Ang lahat ng mga plato at mangkok sa tindahan ko ay galing lahat sa paggawaan ng seramika sa bayan na eksklusibong ipinagawa gamit ang sariling hulmahan. Kaya sa ilalim ng bawat mangkok ay may nakatatak na pulang letrang Nan. Kailanman ay hindi ako gumamit ng ganitong patapong papel na mangkok. Ang nabili nyo ay peke at basurang tinitinda lang sa tabi-tabi. 1 buwan ang nakalipas. Pumunta ako sa paggawaan ng seramika sa bayan. At habang ipinapasadya ko ang mga gamit sa pagkain, ay nagsumite na rin ako ng aplikasyon para sa rehistrasyon ng trademark. Ang Nanji ay protektado ng batas. Bilang isang rehistradong trademark, ang mga kariton sa bayan na gumagamit sa pangalan ko ay mga iligal na nanggagaya lamang. Maling tao ang sinisisi nyo. Sobrang nakakadiri naman, hindi talaga to bagay kainin ng tao. Papatayin kita, muntik mo nang mapatay ang asawa ko. Boss. Patawad, nabulag kami.
Pinagbintangan namin ang mabuting tao. Kunin mo muna itong kaunting pera. Pambayad sa salamin at mesa. Itabi mo ang pera para kay ate. Pambili ng mga masusustansyang pagkain. Pa, baklasin mo na yan. Palitan natin ng bagong karatula. Simula ngayon, Nanjina ang tawag sa atin. Nakatulong pa nga sa akin ang krisis na ito para maalis ang lahat ng mga nanggagaya. Simula ngayon, Nanjina ang tanging brand. Wala nang makakagaya sa atin. Nanan, napakahusay ng naisip mong paraan. Sa ganitong paraan, kahit ibigay pa natin sa iba ang mga nakapak na rekado, hindi pa rin nila habang buhay na malalaman kung paano ginawa ang lasa ng luto natin. Ang sekretong receipt dapat ay manatili sa sarili nating mga kamay. Pa, simula bukas. Dalhin mo tuwing umaga ang mga nakapak na rekadong ito sa kusina ng bawat sangay ayon sa numero nito. Sabihin mo sa kanila na kailangan lang nilang magdagdag ng tubig ayon sa sukat at pagkatapos ay buksan ang nakapak na rekado na may katapat na numero at ibuhos na lang ito doon. Huwag na silang mag-alala sa iba pa. Huwag kang mag-alala, ako mismo ang magbabantay dito. Sinisiguro kung walang magiging problema. Anong kailangan mo sa akin? Kung gusto mo ng karne ng baboy, pumunta ka sa sales department at pumila para sa kota. Hindi ko hawak yan dito. Ito kasi. Sa pabrika ninyo, ang mga tinatapong bituka at dugo ng baboy araw-araw. Kukunin ko na ang lahat ng iyon. Ito ang down payment. Pumirma ng 10 taong eksklusibong kasunduan sa pagbili. Ibibigay ko sa iyo ang ganitong halaga bawat taon. Ang kailangan nyo lang gawin ay dalhin ang mga paninda bawat araw sa lugar na itatalaga ko. Naku, si Boss Chen pala ito. Sana sinabi nyo po agad. Para sa pabrika namin, napakalaking tulong po nito talaga. 3 araw 3 bayan. Mula ngayon ang mga lamang loob ng baboy sa buong paligid ay pag-aari na lahat ni Chen. Kumuha ng sasakyan ng walang interes, may ganito palang kagandang pagkakataon. Magparehistro na kayo agad. Kapag nahuli kayo siguradong wala na kayong slot. Si Zhang Dashan ay nakalive ng walang bayad sa pabrika ng tela. 2 bata ang nag-aaral sa bahay, at may sakit pa ang asawa niya. Opo boss, kaya ko pong tiisin ang kahit anong hirap. Basta may makain lang kami. CJ, kunin mo muna ang sasakyan. Isa lang ang patakaran natin. Makinig kayong lahat na kumuha ng sasakyan. Kukuha lang ako sa inyo araw-araw ng 2% mula sa inyong benta. Pero dapat din ninyong ibenta lamang ang mga paninda na galing sa akin. Kapag nalaman kong may naghalo ng iba sa paninda o kaya ay nandaraya sa timbang na sumisira sa pangalan ng Danjay, babawiin ko agad ang sasakyan at aalis ako. At hindi ko na kayo hahayaang kumita kahit 1 singko. Malinaw ba sa inyo? Opo, naintindihan po namin. Maraming salamat po Boss Chen. Boss Chen, kayo po ang tagapagligtas ng buong pamilya namin. Siyang, Presidente Sayang. Boss Siang, dati po ay nabulag ako at hindi ko kayo nakilala. Ako po ang nagbulag-bulagan. Napakalaki po ng inyong puso. Huwag niyo po sanang patulan ang isang katulad kong walang kwenta at hamak na tao. Nagmamakaawa po ako sa inyo, nagmamakaawa po ako. Parang awa mo na, bigyan mo naman ako ng daan para mabuhay. Pahingi naman ng kahit kaunting mga sangkap para sa pagkain. Hindi kahit ano na lang ibigay mo sa akin. Kahit kariton lang ayos na sa akin. May 12-12 taao sa tindahan ko. Halos wala na silang makain. Grand Canal Restaurant. Nasa intersection ng pangunahing daan. Maganda naman ang lokasyon nito. 5,000 piso. Bibilhin ko ng buo ang restaurant mo pati na ang lupa. Bukas pumunta tayo sa tanggapan ng pabahay para ilipat ang ari-arian. 5,000 piso Boss Siang. Masyadong mababa naman iyan. Ang pagpapaganda pa lang ng tindahan ko ay wala kang karapatang makipagtawaran. Bukas ng alas 9 ng umaga, dalhin mo ang titulo ng lupa at hintayin mo ako. Kapag nahuli ka hindi kita hihintayin. Anim na milimetro ang diameter. Ayon sa standard na plano ng konstruksyon, ang kailangan ay 12 milimetro. Tinipid ang mga materyales. Mahigit sa kalahati ay lalagyan ng seal. Ititigil ang lahat ng trabaho sa construction site. Lahat ng may pananagutan ay isa sa ilalim sa investigasyon. Manager Wang Kuya Wang. Pahiram muna ulit ng 300,000 piso para lang makaikot ang puhunan. Basta maitayo lang ang mga gusaling ito. Hello. Katapusan ko na. Tapos na talaga ako. Zhao Fugi, ikaw na walang pusong demonyo. Ibalik mo ang binti ng asawa ko. Kung hindi mo ibibigay ang 300,000 piso para sa pagpapagamot ngayon, makikipagpatayan kami sa iyo. Zhao Fugi, suspect ka sa salang malubhang kapabayaan sa trabaho na nagdulot ng aksidente dahil sa pagbawas sa mga materyales ng konstruksyon. Sumama ka sa amin. Wala na akong kahit ano. Ang bahay ko, sasakyan at pera ubos na lahat. Nasunog na, natupok na lahat. Natupok na lahat, Chen Xiangnan. Isasama kita sa impyerno. May mali. Gasolina to. Babanggain ko siya. Agawin mo ang pusporo.
Ah, ikaw pala. Kasalanan mo ang lahat ng to. Kung hindi mo inagaw ang lupang iyon, hindi sana nirentahan ng pamilya ko ang commercial center. Hindi sana ako nahuli. Mamatay na tayong dalawa. Nandaya sa mga materyales ang pamilya nyo. Napahamak ang mga trabahador. Gumamit kayo ng substandard na bakal. Walang kinalaman sa akin ang lahat ng yan. Pagtatangkang manunog, kumpleto ang testigo at ebidensya. May CCTV sa loob ng tindahan ko. May bibigay ko ang buong recording. Sinasadyang panununog, pagbabanta sa kaligtasan ng publiko. Napakalala ng ginawa mo, dalhin na yan. Tapos na ang lahat. Naging masyadong tanga si Nanan noon. Inakala kong makakaligtas ako kung yuyuko at magtitiis lang palagi. Tama ka, kailangan nating tumayo ng mas mataas sa kanila at lumaban ng mas malupit kaysa sa kanila para hindi na sila kailanman matatapakan ang ulo mo. Isa, tapos na ang lahat ng lumang usapin. Maghanda na tayong lumipat ng bahay. Aalis na tayo rito. Ito. Pasok ka. Bayad na to ng buo, walang kahit isang sentimong utang. Bukas kukuha ako ng mga maglilipat ng gamit para madala rito ang lahat ng gamit natin sa lumang apartment. Mula ngayon, doon ka lang sa bakuran. Mag-aalaga ng halaman at magsitsaa. Wala ka nang kailangang gawin pa. Nakapangalan sa akin ang bahay. Binili to para sa akin ng anak kong babae. Ginamit ng prinsipal ang perang to. Sementuhan ang palaruan. Lahat ng bintana ng mga silid-aralan. Palitan ng mga bagong matitibay na salaming hindi basta-basta nababasag. Bigyan ng bawat mag-aaral ng tig-iisang set ng bagong aklat at bagong mesa at upuan. Anak ka pala ni Chen Dakyang. Siyang nan iha. Ano ang ginagawa mo? Hindi pwedeng tanggapin lang ng paaralan ang perang ito ng libre. Hindi ito limos. Pambayad lang ito sa panghihinayang ko noon dahil sa hirap na hindi ko natapos ang aking pag-aaral at para na rin sa mga bata ngayon na katulad ko noon na lumaking mahirap para bigyan sila ng daan pabalik na hindi madaling mayurakan o sirain ng iba. Paalis na ako papuntang kapital. Mag-ingat ka sa biyahe mo, hindi ko sasabihing hintayin mo ako, dahil isang kahangalan lang ang sabihin iyon. Ang landas ng pag-aaral na hindi mo natapos, ako ang tatapos para sa iyo. Habang nagpapalawak ka ng iyong kapangyarihan sa mundo ng negosyo, gagawin ko naman ang lahat para umangat sa mundo ng akademya. Siyang nan magkita tayo sa rurok ng tagumpay. Magkita tayo sa rurok. Boss, siyang ang tatlo nating malalaking mall. Ang pinakamagagandang pwesto ay naitabi na para sa inyo. Sa isang tangon nyo lang, maaari na tayong magsimula sa pagsasaayos bukas na bukas din. Sa unang araw ng susunod na buwan, sabay-sabay na magbubukas ang tatlong sangay. Opisyal nang papasok ang Nanji sa merkado ng kabisera. Mula sa alikabok ng semento sa construction site hanggang sa malalaking bintana sa 28 palapag ng gusali sa kabisera. Bawat hakbang ay pinaghirapan ko at ako mismo ang gumawa ng daan. Siyang nan nagawa mo.